Ug tungod kay sayo man ang Sunday School. So, isip mga Kristohanon, sayo sad naman ni kay sikay sa tong panimalay para sa ipod makagikan sa tong panimalay para maka-join aning Sunday School. Pagmamahal ka mo pag-ayo sa inyong pagkinabuhi. Ayaw pa mo pagkinabuhi sama sa mga walay alam, kundi sama sa mga maalam. So, lead as wise na schools na isono. Mo ingon ni Pablo para atong tuman yang ipangingon na hindi magsultig mga lain na pinulungan apan magpasalamat sa Dios o dili magubad-ubad sa mga tao nga mga limbungan. So pasabot mga mga igsoon nga paglakaw nga magbinantayon nga dili sama sa mga buwang-buwang apan sama sa maalamon mag-amping sa paglakaw. Then, walking circumspectly is like walking through a yard where animals live. Watch where you step. So, sabot mga igsoon nga, nagbantay ka kung naglakaw magani ka, something sa wild mga igsoon, nakaw kaglasang, magbantay-bantay ka, makita ka magbitin o di. Or mga something hayop mga igsoon na makakos o carne mo. So, ingunana nga paglakaw, magbinatayon. Not as unwise, pasabot mga igsoon ka ng unwise, careless, walay pakialam sa kinabuhi. But as a wise, so careful. So, kaning unwise nga paglakaw mga igsoon na wala kay paki, wala kay rule, wala kay standards, mo kaningon, magpatuyang lang. Then, don't think, is it right or is it wrong? Think, is it the wise thing to do? Ayaw pag una-una ng igsoon niya, sakto ba niya akong ibuhat or dili? Pangutana sa imong kaugalingon nga, is it the wise thing to do? Maayo ba nga butang nga akong buhaton? Pangutana ang igsoon o i-compare sa pulong sa Ginoo. Then, sunod nga versikulo ng igsoon, verse 16, redeeming the time because the days are evil. So, redeeming the time mga igsoon, pasabot, being intentional about how you live. So, pasabot mga igsoon, redeeming the time because the days are evil, kaya ang ganang panahon karon mga igsoon, dautan o delikado. So, because you are living in dangerous times and dangerous places. So, mauna nga, dapat ang atuang paglakaw niya sa Ginoo intentional ito igsoon. Nakit tay intention mga igsoon nga musunod sa pulong sa Ginoo. Intentional gid ang atong pagpangalagad. So Ephesians 5:17 sunod nga verse mga igsoon ingon diha, wherefore be ye not unwise but understanding what the will of the Lord is. So, sakto nato ang kabubuton sa Ginoo o atong tumanon ang iyang mga sugo. So, usahon man nato pagtuman sa iyang sugo mga igsoon. Sa pagtuman sa atong naibawan kung sa atong naibawan. So, sa naibawan mo, kabalo na ka mga igsoon kung sa gipulong sa Ginoo ang pagtinaboy matarong. So, usahon man nato mga igsoon pag-obey, pagkabalo sa will sa Ginoo, ang pagkabalo sa iyang pulong ng igsoon, mauna ang will sa Ginoo, igsoon ang pagkinabuhi matapos. Will na sa Ginoo. So, by facing up to what you already know in your heart, that God wants you to stop, that God wants you to do. So, stop deceiving yourself, just obey God's prompting. So, kanang mga butang, mga igsoon nga, makita nato nga dautan gid kung atong i-compare sa pulong sa Ginoo nga ipranta sa Holy Ghost o sa pulong man mga igsoon mo na atong pugnan nga buhaton. So mauna ang pagkinabuhi nga wise mga igsoon, understanding what the will of the Lord is. Then you know what is on the other side of this guardrail or standard. So, nasayod ka mo isot kung
mulapas sa standard nga atong giila nga sayo. So, kung standard is mao na ang giila nato nga sakto. Kung mulapas ta maigsoon kasabot na tama, kasabot na kita nga makasala sa Ginoo, sikyan mo ta, makapos na to guilt. Then, all of us have the tendency to get as close to the lines as possible. So, kitang tanan, pwede ka mo dukol sa mga buta nga makasala ta, masipya ta diya sa ating Ginoo. So, mauna nga, what we are really, mauna yung atong pangutana nga, makasala ba ta? Tumuduol ta ni? Or, kung anang kudula ni, makasala ko dito? Kana, feel ko sa Holy Ghost Road, ito na. So, mauna nga igsoon nga, that's the wrong question nga dapat kung puno kita sa Holy Ghost mismo, kung palayo kita sa mga butang na uyang ka. Ang sakto gid nga paglakaw nga maalam mo diya sa Ginoo is kung palayo ka sa mga butang na uyang ka mismo, kung asa ka dool masipyat diya sa Ginoo, kung asa ka ibalik-balik o masipyat diya sa Ginoo. So, kitang tanan mga isun, lain-lain tagkahuyang o mauna nga mahimo man kanimong igsuon, muduol ang butanga, dili siya malaglag sa kalapasan. Apan kung ikaw muduol ang butanga, malaglag ka sa kalapasan. So pasabot mga igsoon nga, ikaw mismo sa standard nga imo giset mga igsoon nga tanaw nimo makasala ika diya sa Ginoo, masipyat ika mga igsoon sa imong pagpangalagad. Kung mulakaw di ka nga as wise, as maalam mo mga igsoon, di ka muhatag og chance kung paduol ana. Kaya kung paduol magaling ka may igsoon, imong gihatagan kay gayunan may igsoon ang imong Lord, o ang imong yawa, o imong yawa, ang imong unod, or ang yawa ang igsoon na. Yawa kay, nakakitaw na sa tablet, imo nang siplit, naaras imong kilit, nagbulag-bulag mga igsoon. So, kung imong hatagan kay gayunan may igsoon, dihagin na, mulapas na sa iyong standard. So, verse 18, and be not drunk with wine wherein is excess, but be filled with the Spirit. So, ingon si Pablo may igsoon nga, put up a guardrail or standard. Christians don't drink because it leads to extreme indulgence and loss of control. Excess literally means unwholeness or sickness. So, maunin nga igsoon nga, di pa kinom kay kung masubraan, ma-out of control, di ba mo? Kita mo tubo. Wala nang nai-control siya kaugalingon. Naiuban na magmakoy, ulata, o manghagis, kana out of control na nang igsoon nga, wala na sa ilang saktong pamuot. So, naiuban po, basta mahubog na, magsige na. Wala na yung pugong, mangilong ng baso, iyan ang baso tanan. So wala na yung lakot, iyang mga kauban, iyan ang ilong tanan. Kanang excess ba, out of control. So, ang prinsipyo lang yung mga igsoon, dili ra ni ma-apply sa alcohol. Kani mga igsoon, ma-apply ni sa bisa-bisa nga maghatod nato dito sa kanang out of control, indulgence of the flesh toward a lack of control. So, ano yung mga principle ng igsoon ma-apply ni sa mga butang mga igsoon nga maghatod na to sa wala na ipagpugong na nasubraan na tang igsoon nga ma-out of control ang atong appetite sayop gina sa Christian mga igsoon. So, dili lang ni sa alcohol ma-apply. So, kung tanang butang igsoon nga mo indulge ang atong flesh o maghatod na ako sa wala na, hindi na nato mapugan ba, mapito ka na itong pagpangalaga diya sa Ginoo. Dili ra ni mo apply sa pag-inom na makahubog. Apang ma-apply ni igsoon sa mga butang nga kalibutangon rin. Masubraan na ka
social media o bisan unsa man nga nag-take nimo sa tayo ng igsoon kana sisip ng igsoon nga mapigtuhan ay mong paglakaw diya sa Ginoo sa imong spiritual ang imuha. Kana dito makampo ka. Dayon nagtanaw sa salida, ikaw mo nimo ang gawa sa imong una-una, anaw ka sa imong itanaw nga salida. Nya kung naating ka sa usa ka salida may igsoon, masabutan ng addiction na kanang out of control na ni-indulge na ka mga igsoon, isugod na ikana, masabot excessive na, which is harmful sa ato ang spiritual life. So, kung na-addict ka sa usa ka butang mga igsoon, pasabot na kawato na oras nimo sa oras sa Ginoo, devotion mo sa Ginoo. Kawato na mga igsoon, anything mga igsoon nga ma-indulge ka, excessive na. So dapat diligid muabot anang ang butang ang ating pag-indulge sa mga kalibutanon. So, may grabe kayo makahatag yung rule. Wala. Bawal TV, na bawal din butan na o mga kalibutan ng igsoon na kung naging tayo, bawal sa liga. So, naging mga inunana, pero pwede mo butan na o igsoon, pero ayaw mo pagbantay na maabot mo, di mo maabot ya sa addiction. Mapintukan nimong pagpangalaga sa Ginoo. So, ang atong lamig itong amahan mga igsoon is against it for the same reason a good earthly father would be against it. He knows where it could lead us. This is why you very closely monitor your friendship growing up. So, kung ang atong amahan mga igsoon diri sa kalibutan, ang pingata, masukot na sila kung isa ba'y wala'y mataro na ang mga igsoon. Gusto iyang anak na wato mga tagay-tagay. Hindi ginamataro nga amahan mga igsoon. So, ang mataro nga amahan nga against ka ng mga igsoon, mausap ang ato ang amahan niya sa langit mga igsoon. Ini area mga igsoon sa atong kinabuhi na where na atong gitugyan ba na ma-out of control ka mga igsoon, dapat mo set ditaan ang igsoon boundary. Dapat mo set dita ang boundary ang igsoon, something na mga butang atong gitugutan na ma-out of control ka. Instead, be filled with the Spirit. God wants to be the preeminent influencer in our life. That's why we need to be filled with the Holy Ghost. Ephesians 5:19, speaking to yourself in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. So, guardrails are personal and often private conviction. So, kaning verse 19 mga igsoon is about exhorting and encouraging ourselves to lead us unto the Lord, even when no one else knows about our standard. So, na ito na klase mga igsoon na standard. Una nga standard mga igsoon is Bible standard. So, ang standard mga igsoon na number 1 is the direct command of Scripture. Ano yung number 1 standard mga igsoon ng Bible? Ang ikaduha nga standard mga igsoon is church standards. Ang standard sa ato organization ng igsoon. Una ikaduha nga standard, places where our spiritual leadership applies biblical principles to contemporary issue. So, mo niya ang ikaduhang standard mga igsoon, ang church standard. So, una, Bible standard, which is the Word of God. Second, mga igsoon, church standard, which is according to the Word of God sa mga igsoon. Then, third mga igsoon is personal standard. So, our own guardrails prompted by the Holy Spirit which may or may not apply to anyone else. So, personal standard mga igsoon, mo ni ang
Sometimes nga iprangta, badlungot ka sa balang espiritu. Nga badlungot ang mga igsoon, na dili na mubuhat ang mga butanga. Or personal standard nga, atong giset ang atong pagalingon, hindi mo buhat anak. Bisan wala na, is imong standard sa simbahan, o imong na personal conviction mga igsoon. Then, our personal standard ng nation should be higher than either Bible standard or church standards, because these are the guardrails that convict us long before we stray near to sin. So, dapat atong standard ng nation na atong labuan din kung unsa gi standard sa simbahan o sa Bible man. Kaya nga naman mga igsoon, if the Bible standards or church standards are higher than our standard mga igsoon, then we have a serious spiritual problem. So, kung ang atong standard mga igsoon, ubos pa gani sa simbahan na standard o sa Bible, masabot mga igsoon, rebellious atong standard mga igsoon, pero hindi kita makalapas din sa Ginoo. Kung ang atong standard mga gani, ubos pa na mga igsoon. So, Ephesians 5:20, giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. So, kaning nga bersikulo mga igsoon, nag-describe ni sa atuang batasan diya sa pagkinabuhi sa atuang kaugalingon ng perfection mga igsoon. So, nagpasalamat ta sa Ginoo nga natay privilege ng mga lagad sa Ginoo mga igsoon, makapahimuot niya. Then, verse 21, submitting yourselves one to another in the fear of God. So, a balanced church mga igsoon will always have the new believers who do not yet understand our scripture lifestyle, conviction, or even the need to have their own personal standard that are higher still. However, mga igsoon, immature believers who should have grown up by now sometimes say, I'm not convicted about that, when they really should be saying, I don't want to submit to that. So, na ay mga bagong convert mga igsoon na makasabot ang masipya kay ignorance pa sa pangalagad sa Ginoo ba. Dili kay sa lain ra ng immature believers mga igsoon nga kanang immature believers is mauna ang dugay na diha sa pagpangalagad apan wala niya nitubo. Kaya naman ilang standard ubos mga igsoon, pero may silang mga igsoon, ilang pangka ilang na sila kasing-kasing nga dili ko gusto mubuhat na dili sila mo submit. So none of us plan to mess up our lives, but the problem is that none of us plan not to mess up our lives. So, but a little yellow line painted on the side of the road in places of danger won't do it. We believe garbage. So, mas kung sa kalsada pang mga igsoon, mas safe din mga igsoon na butangan o guardrails kaysa kanang side na yellow. Samot ka sa mga Pinoy mga igsoon, diba, double lane, dili na overtake. Gusto kayo overtake, di ba? Mga shopway yun. Mga kamuti kayo. Maraing mo na kayo, dili kid, mas safe mga igsoon, butangan at faith na double lane. Awaling diri sa lasyon, no? Diba, butangan mali. Mga suga sa tunga. Na-trending ka dayo kay daghan ng reklamo, madisgrasya daw. Kaya kung buto naon, huwag kayo madisgrasya kung may overtake kay double man. Pero maunay kikuha sa lasyon, tangan din nila mga blocks diya. Kaya ano man, ang mga tao mo overtake yun. Bisag na ay mga tubo diya sa tunga. So, nga mas safe pa mga isulong na ay blocks yun. So, no one has ever regretted having guardrails, but many people have a lifetime full of regret for not having them. So, walay tao kay igsoon nga ni-regret sa iyang pagkinabuhi.
kung isunod lang kita sa standard. Wala'y Kristohano mga igsoon na magmahay. Na nagmahay, kaya isunod siya sa pulong sa Ginoo, wala. Huwag kayo nakita nga, may matinudanon siya, isunod siya sa pulong sa Ginoo ba? Na nagmahay, may pabuha ko isunod sa pulong Ginoo, hindi ka na niya akong kinaboy. Malas na nun kaya akong kinaboy. Wala, hindi mo na nag-Kristohano mga igsoon. Pero, katunoon mga igsoon, dagang pagmahay katong mga wala isunod sa pulong sa Ginoo, sa standard sa Ginoo ba? So, mostly mga igsoon, ang makakonsensya ginatakalig mo nag-bear kita sa Ginoo. Huwag yun ang mostly mga igsoon. So, muna yung purpose sa standard mga igsoon is to keep us safe. Kaning mga utang na hindi kita pwede ani. Huwag yun ang purpose mga igsoon. Muna yung purpose sa simbahan, ano na ay bawal, ano na ay standard ng simbahan. Kaya mauna yung purpose mga igsoon is to keep us safe. Huwag kita nagpasabot mga igsoon na para mga igsoon na mabati ako kinabuhi. But ang purpose mga igsoon sa standard is para mga igsoon mutugbo talihan sa pagpangalaga sa Ginoo. Kung atong ma-experience mga igsoon mismo sa atong kagalingon. Dili nato ma-experience mga igsoon ang pulong sa Ginoo, mga pagkagamanan sa Ginoo igsoon. Kung rebellious kay ato ang kinabuhi, hindi na magatuman ba? Ato na ma-experience mga igsoon ang pulong sa Ginoo when we start to submit mga igsoon. Submit na sa standard sa Ginoo mga igsoon. Kung di mga igsoon, makita nato kung unsa kaanindot mga igsoon. So, ato inatangang pagpugong. Set kita mga igsoon. Mukumit kita mga igsoon. Intentional ang ato ang pagpangalakad. Intentional ang ato ang pagtungan sa Ginoo. Praise the Lord. Manindog lang mga igsoon. Ano yung purpose sa standard mga igsoon is to protect us, to keep us from danger mga igsoon. Mga ayaw i-misunderstood mga igsoon ang standard na dihatag sa ipagdudlo sa pastor o ipagdudlo sa simbahan mga igsoon. Ang purpose na mga igsoon is to keep us safe. Thank you for watching. Ug balik ta sa sunod na sa nato nga video.